So anyway, paano ko ba ito umpisahan magkwento sa inyo? Anyway guys, dahilan kung bakit hindi ako nakapag-upload ng ilang araw kasi may pinagdadaanan lang ako na hindi ko masabi-sabi, ganun, na hindi ko mailabas, na pag-isipan ko na hindi ko na sana sasabihin sa inyo, ganyan. Kaso ang hirap din pag dinidibdib mo ba na wala kang pagsabihan, ganun. So gusto kong ikwento sa inyo guys kung ano yung nangyari. Sunday, nag-upload ako ng yung parang vlog namin sana for Monday. Kaso ang nangyari, hindi ko tinuloy kasi yung nalungkot ako na hindi ko alam kung paano ko ito ilabas, kanya nalungkot ako that time guys kasi nagdesisyon yung asawa ko na pauwi na ako sa Pilipinas at may iwan sila dito kasama yung mga bata, uuwi ako mag-isa. Hindi ko alam dahil sa hirap ng buhay guys kung ano-ano na yung iniisip ng asawa ko na kaya niya palang maghiwalay kami, ganun. Pero ako hindi ko kaya guys na maiwan yung mga anak ko. So ang nangyari, ang plano niya guys, gusto niyang umuwi ako sa Pilipinas mag-isa at may iwan yung mga bata para daw mag-open kami ng maliit na business doon. So sabi ko, hindi, ayaw ko, hindi ko kaya, sabi ko. So that time nagalit siya sa akin, nagtampo, ganyan, na nag-isip siya, sabi niya hindi ko daw siya tinutulungan. Naiintindihan ko guys yung asawa ko, nai-stress na siya, sobrang stress siya, yung parang wala na, iniisip niya wala nang hope, ganyan, na ganun, napauwi na ako sa Pilipinas para ang akala niya na pag mag-open kami ng business doon, magaganda yung buhay namin, ganun. So alam ko ginagawa niya lahat yun guys, yung parang nagplano siya kahit nasa work siya guys. Alam ko na ganun ang ginagawa niya, hindi siya na makakonsentrate sa work niya kasi iniisip niya talaga kung paano kami mamuhay, ganyan, paano niya kami buhayin. Kasi yung hirap, yung situation dito guys, sobrang, kung hindi mo kaya, ma-stress ka, ma-depress ka, ganun. So alam ko na yung decision ng asawa ko guys ay pabigla-bigla. So na ganun, ibenta daw namin yung sasakyan para may gagamitin kami na pang-open ng business doon, para pambili ng ticket, ganun. So sabi ko, hindi ako papayag na uuwi sa Pilipinas, lalo mag-isa ako, ganyan, na hindi ko kasama yung mga bata. Sabi niya yung ticket daw ng mga bata na pambili, yun gagamitin na lang daw namin sa pang-business kasi sobrang mahal dito ngayon ng ticket guys. Sabi ko, hindi ako papayag sa decision mo na yan. So ayun na yung nangyari, hindi ako kinakausap ng ilang araw, hindi ako makakonsentrate mag-vlog. Yun yung totoo guys, yung mga kaibigan ko na nakausap ko within that day, hindi ko sinabi yung totoo, basta sinabi ko lang na full yung camera ay yung phone ko. Kasi hindi ko alam kung paano ko ikwento, kasi between na yun sa amin ng asawa ko, ganyan. Kaso gusto kong ikwento ngayon na ang hirap maging masaya sa harap ng camera pa, na nakikita nyo na tumatawa ako, ganyan, na nag-smile ako kasi pero sa loob-loob ko ba ang bigat yung nararamdaman ko, gusto ko man ilabas, ganyan. So yun na pag-isipan ko na i-share sa inyo guys. So ayun na ngayong nangyari, na nagdesisyon ng asawa ko nga na pauwi na ako sa Pilipinas at binigyan niya ako ng palugit hanggang December. Pero ang sagot ko, hindi. Kahit naghihirap kami, kahit walang, kaya nga ako nag-YouTube kasi gusto ko talagang tulungan siya. Ayun nga guys. So naiintindihan ko naman siya guys, na
nag-isip siya ng gano'n na maghihiwalay kami, na mag-sacrifice siya. So, hindi naman tama yung decision niya. Siguro sa kanya madali, pero sa akin na bilang asawa at nanay, hindi ko kayang iwan yung mga anak ko, guys. Siguro okay pa kung wala kaming anak, okay pa siguro na kung dalawa lang kami, naiintindihan ko. Kaso hindi ko kaya, guys, hindi ko kaya. So, ayun na nga yung nangyari, nagalit sa akin, nagtampo, ganyan, hindi kami nag-usap. Pero, nung pangatlong araw na kinausap ko siya na sabi ko, kakayanin natin to. Basta, huwag ka lang mag-desisyon kung ano-ano, sabi ko. Kaya nga ako nag-YouTube para matulungan kita. Kung sakali man, ganun. Sabi niya, hindi natin mahintay. I mean, gusto ko yung secure. Kasi tumatanda. Doon ako naiyak, guys. Kasi tumatanda na tayo. Tumatanda na ako. Ayaw ko naman. Lagi na lang ako nag-work. Tumatanda ako na hindi ko kasama. Mga anak ko yun. Hindi ko kasama. Hindi kita kasama. Ganun siya. So, ayun. Doon ko siya nakikita na umiiyak, guys. Umiiyak yung asawa ko. Kasi, alam ko na i-stress na siya. Kaya yun, nag-iisip siya na kung ano-ano. Kaya, yun yung nangyari ganun. Kinausap ko siya yung pangatlong araw na sabi ko, kaya natin to. Basta huwag ka lang mag-decision kung ano-ano, ganyan yung sinabi ko sa kanya. Huwag mo akong pauwiin, sabi ko. Kahit naghihirap tayo, kasi dyan na naman yung school, guys, yung bayaran, ganyan. So, sabi ko sa kanya, kaya natin to. Mag-pray lang tayo, ganun ang sinabi ko sa kanya. So, ayun na nga, nagkaayos kami. Pero sabi niya, mag-isip ka hanggang December. Yun pa rin ang sabi niya sa akin. Pero sinabi ko na sa kanya, guys, na hindi ko kaya. Ayun na nga. Pero sa awa ng Diyos, nag-usap na kami. Nag-uusap na kami, ganyan. Na yung hindi na gaya ng 2 days ba na hindi kami nag-uusap. Hindi kami nag-iimikan, ganyan. Kasi pinaliwanag ko din naman sa kanya na mahirap na yung buhay doon. At saka hindi na gaya ng dati kasi umuwi siya noon doon, guys. Kaya nakikita niya, akala niya maganda pa rin ang mag-business ngayon doon. Yun yung guys, yung hindi niya alam. Pero sinasabi ko na mas worse. I mean, hindi naman okay pa naman mamuhay sa Pilipinas basta may pera ka ba, ganyan. Kaso yung gusto niya na isugal ba na yung last na namin, yung sasakyan. Gusto niya ibenta yun. Gamitin namin pa kung hindi mag-work ba. So, ayun yung na-phobia na ako, guys. Ayaw ko nang mag-isip na kung ano-ano, lalo na yung nangyari dito sa amin. Ito sa Lebanon. Kaya ayaw ko nang mangyari yun. Kahit pa paano, nagpumakain pa rin kami ng 3 beses dito. So, okay pa kahit mahirap yung buhay, basta hindi kami naghihiwalay. Yun ang sinabi ko sa kanya. So, yun na naman siya sa akin, yung parang niyakap niya ako. Sorry kung ganun ang decision ko. Nag-decision ako na pin ka ganyan. Naging okay na kami. So, sa wakas, guys, na ko siya, na-convince ko siya. Pero, 50-50 pa rin. Sabi niya, December daw. So, hanggang December daw mag-isip ako. Yung kino-convince pa rin niya ako, ganyan.
Pero, ang sagot ko dyan, hindi talaga guys. Hindi ako papayag, ganun. Basta dito lang ako, hindi ko sila iiwan, hindi ko siya iiwan sa yung situation, hindi ko kayang iwan siya guys. Lalo yung mga anak ko. So, yun guys, yung nangyari. So, anyway, ayoko nang mapatagalin ba itong vlog namin. Gusto ko lang i-share to guys. So, thank you pala sa inyo guys, sa mga walang sawang sumusuporta sa amin. Malaking tulong po yung pag-support nyo sa amin. Anyway, yung ano pala guys, yung first salary ko, ito na po pala yung proof na naipadala ko sa magulang ko. So, nung Sunday, nakapagpa-check up na yung nanay ko. So, masaya ako kasi okay na siya. May bago na siyang eyeglasses. At nakita ko na masaya yung nanay ko. Ayan. So, ayan guys, naipadala ko at na na siya, yung parang nakapagpa-check up na din, ganyan sa mata niya. So, okay na yung nanay ko sa new glasses niya, eyeglasses niya. So, ayun na nga. So, yung second salary ko pala gamitin namin sa, ewan ko, sa mga pagbili ng books. Si school na din dito. Sana magkasya. Di ko alam kung paano namin. So, anyway guys, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo kung bakit hindi ako nakapag-upload ng ilang araw. Yun na nga yung nangyari kasi may pinagdadaanan lang ako, ganyan. Pero sa ngayon, medyo okay na. I mean, ayun na, gusto ko, yung parang may share ba sa inyo guys, kahit kasi between na yun sa amin ng asawa ko, kaya lang gusto kong ilabas pa yung parang ang bigat ng dibdib ko, yung ayoko naman na ikip lang, ganun. Gusto kong ilabas kasi guys, mahirap mag-pretend na masaya sa harapan ng camera pa na tumatawa, ganyan. So, ayan, yun yung nangyari guys. Anyway, thank you sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa amin. Yun guys, so God bless you all, sa mga silent viewers namin dyan. Thank you. At sa inyong lahat na sumusuporta sa amin guys. God bless you all. Hindi mag-ingat lagi at thank you sa mga walang sawang sumusuporta sa amin. Thank you guys. So, ayan. So, ulitin guys. At good night. Ingat lagi. Bye-bye.